Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Mr. Baduy. Nakakatawa mang isipin, pero sanay na akong marinig na tawagin akong Baduy. Isang simpleng lalaki lang ako mula sa isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan. Sa malayong kabukiran, doon ako lumaki, Chin. Lumaki sa hirap at pagod. Pero hindi ako sumuko. Kaya nagtinguha man ko o determinado ko nga makapagtapos og elementarya o high school. Hindi katulad ng mga kapatid ko, Chin, na maagang nagsipag-asawa. Gustong takasan ang kahirapan. Pero ako sinikap kong magtapos at naging valedictorian. Mataas ang pangarap ko. Dahil sa mga nagawa ko din at sa kakayahan ko, nakakuha ko ng scholarship grant upang makapag-aral sa isang prestihiyosong universidad sa Davao. Sa university na yon, nakilala ko si Marie, isang school beauty. Matalino, maganda, mabait. Kahit ako sa kabilang banda, isang simpleng lalaki lang mula probinsya, kung tawagin nila ay napakabaduy manamit. Pero hindi ko alam kung bakit ako ang pinatulan ni Marie. Sabi niya, mabait daw kasi ako. At ang katalinuhan ko raw ang nagpatibok ng puso niya. Marami din naman kasi akong talents, Chin. Kung kaya't napapakinabangan niya ako sa mga projects niya. Naging matatag ang aming relasyon sa kolehiyo. Nagtapos kami pareho na magkasama din. The same course. Pero ang lahat ay nagbago. 2 months lang matapos ang aming graduation. Bigla na lang sinabi ni Marie na na-in-love na siya sa iba. May bagong boyfriend na siya kahit hindi pa kami hiwalay. Ipinagdainan pa niya na ang pinatulan niya ay di hamak na presentable kung manamit. Siyempre, mayaman. Sino ba naman ako? Katatapos lang ng college kaya wala pang trabaho. Tanong ko kay Marie, ano bang meron sa kanya na wala ako? Pinagtawanan niya ako, Chin. Sabi niya pa, tingnan mo nga sarili mo. Ni hindi ka marunong mag-ayos. Tumawa pa siya at sumang-ayon dun sa mga kaibigan niya. Kung bakit ba ako pa daw ang pinili niya. Tama daw ang sinabi ng kanyang mga classmates noon. Bakit daw ako ang pinatulan? Madami namang hindi baduy dyan. Yung bang kung titingnan niya ako, parang wala kaming pinagsamahan. Parang hindi niya talaga ako minahal. Parang ginamit niya lang ako dahil kailangan niya ako nun. Kung nakatingin pa siya, para bang hindi ako mahalaga sa kanya. Tumatawa lang. Ang sakit-sakit sa puso, Chin. First love ko siya. Naramdaman ko yung kahihiyan na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Naramdaman ko ang kawalan ng pagpapahalaga. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung pinatulan niya lang ako dahil sa talino o sa talento ko. Pero walang love. Kabaliktaran, sa halos ituring ko siyang prinsesa. Ilagay sa pedestal ang pagmamahal ko sa kanya. Na-depressed ako. Kahit patuloy na nagpapakatatag at nabubuhay, pero depressed. 1 taon din
nawalan akong ganang mabuhay. Pero sa isang taong lumipas, unti-unting naging iba na ako. Nagkaroon ako ng stable job. Naging maayos ang aking itsura. Marunong ng manamit, neat and handsome, ika nga. Naging successful ako sa larangan ko. Kaya sinasabi nila, mga babae sa opisina, nagsisimula ng magparamdam sa akin. Inayos ko ang sarili ko, Chin. Dahil sa sarili ko naman at physical na kaanyuan, kaya ako iniwan. Kaya ngayon, ang sabi ko, magkakapera lang ako. Yun ang unang babaguhin ko. Sa opisina, nakilala ko si Pia. Simple, mahinhin, pero matalino. Nagsimula kaming mag-usap lang noon, nagkaroon ng interes sa isa't isa, nagsimulang mag-date. Nanligaw ako sa kanya. Pero nanliligaw pa lang. Hindi niya pa ako sinasagot. Kung magkataon, ako ang first boyfriend niya. Sabi niya, patutunayan ko daw muna ang sinseridad ko sa kanya. Dahil sa kanya, ang love ay hindi laro-laro lang. Titingnan niya kung gaano ako katibay, kung gaano kalalim ang love ko sa kanya. Kaya nagtiyaga akong manligaw. Pero hanggang isang araw, biglang nagparamdam si Marie. Nakita niyang mga pagbabago sa akin. Panay na chat. Tapos pumunta pa ng opisina, Chin. Naghatid ng cake. Hindi ko naman birthday. Nagkausap kami saglit. Natulala siya. Sabi niya pa, ibang-iba na daw ako ngayon. Hindi niya na ako tinantanan sa chat. Nakikipagbalikan siya sa akin. Nagpapasalamat sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya noon. At sinabi niyang nagkamali siya na iniwan niya daw ako. Pero sabi ko sa kanya, di ba, ayaw mo ng boyfriend na baduy? Iniwan mo ako dahil baduy ako. Ngayon dahil hindi na ako baduy, nakikipagbalikan ka na. Yun lang ba habol mo? Sabi ni Marie, na-realize niya daw, mahal niya daw ako. Naisip ko, ano bang nangyari sa relasyon nila ng taong pinagpalit niya sa akin? Sabi ko, bakit ngayon mo lang ako binalikan? Kung talagang mahal mo ko noon pa, na-realize mong mahal mo ko noon pa, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Dahil ba nabalitaan mong mapopromote na ako bilang manager? Nakakatawa lang isipin, Chin. Dahil ayaw tanggapin ni Marie na may naliligawan na ako. Ayaw niyang mapunta ako sa ibang babae. Na-stalk niya na rin pala si Pia. May mga pictures kami doon. May nagsabi sa kanya na nililigawan ko si Pia. Nalaman ko na lang nagsimula na siyang gumawa ng paraan upang hadlangan ang aking courtship kay Pia. Nagpapadala siya ng mga messages. Paulit-ulit sinasabing nagkamali siya na iniwan niya ako. Hindi daw niya ako dapat pinabayaan. Hindi daw niya ako dapat pinagpalit. Naguguluhan ako ngayon. Hindi ko alam kung andyan pa yung love ko kay Marie o si Pia na talagang gusto ko. Anong gagawin ko? Gusto kong magpatuloy sa panliligaw kay Pia at patunayan sa kanya na mahal ko siya. Hindi ako susuko. Pero bakit ako naguguluhan ngayon? Bakit ako nako-confused sa presensya ni Marie? Mahal po ba ko pa ba siya? O dapat na talaga akong mag-move on sa kanya?
Sana'y mapayuhan niyo ako mga kamags. Hanggang dito na lamang. First time here. Lubos na gumagalang. Inyong kamags, Mr. Baduy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.